Sa likod ng mga rehas na bakal ng kulungang pinamumugaran ng mga pinakamabangis na lalaki, nakatayo ang isang babaeng dating minamaliit. Si Rani, na inakala nilang karaniwang dalaga lang, ay naglakas loob na bugbugin ang isang tiwaling pulis sa kalsada hanggang sa humandusay ito. Ngunit ang paghihiganti ng mga nasa kapangyarihan ay hindi natapos doon. Iinapon siya sa kulungan ng mga kriminal na may mabibigat na kaso, isang lugar kung saan lakas ng loob at dugo ang batas. Isang bagay na hindi nila inaasahan, mula sa kadiliman, isisilang ang isang bagong pinuno at magsisimula ang mas malaking digmaan. Nang hapong iyon, matapos ang nakakapagod na ensayo sa boxing gym, lumabas si Rani. Mabigat ang kanyang hininga, mainit pa ang katawan dahil sa ehersisyo. Ang itim na t-shirt ay nakadikit sa balat na basa ng pawis, at ang buhok na nakatali ng maluwag ay mukhang mamasa-masa. Hindi siya dumiretso sa pag-uwi. Tumayo muna siya sandali sa bangketa, sinusubukang pakalmahin ang sarili, ngunit napako ang kanyang tingin sa isang eksena sa kabilang kalsada, isang tanawin na muling nagpakulo ng kanyang dugo. Isang pulis na malaki ang katawan ang nakatayo sa gilid ng daan, pinapahinto ang mga dumadaang motor. Hindi dahil sa seryosong paglabag, kundi naghahanap lang ng maliliit na butas. Sa aroganting mukha, inilahad niya ang kamay para humingi ng pera. Ang ilang motoristang takot ay nag-abot ng mga papel na pera ng walang maraming salita. Hayagan ang lahat ng nangyayari. Tila ba normal na itong gawain sa lungsod na iyon? Nagitngit ang bagang ni Rani. Madalas na siyang makakita ng ganitong eksena, pero iba ang pakiramdam sa araw na iyon. Marahil dahil sa pagod na naipon, o baka dahil hindi pa humuhupa ang emosyon niya pagkatapos ng matinding ensayo, o baka dahil sa bigat ng mga problemang dumadagan sa kanya nitong mga nakaraan. Ano man ang dahilan, sa pagkakataong ito, hindi niya kayang manahimik na lang. Nakalock ang tingin niya sa pulis. Matalim at hindi kumukurap. Sa matatag na hakbang, tumawid siya ng kalsada. Hindi mabilis, pero hindi rin nag-aalinlangan. Hindi pa namamalaya ng mga tao sa paligid ang mangyayari. Ngunit sa talim ng tingin niya, malinaw na hindi siya pumunta para makipag-usap. Nakakuyom ang kanyang kamao at ang mga kalamnan na mainit pa ay puno ng lakas. Sa loob ng ilang segundo, nakatayo na si Rani sa harap ng lalaking nakauniporme na abala pa sa pagkuha ng pera mula sa susunod na biktima. Nang walang sabi-sabi, kumilos agad siya. Isang hakbang pasulong at ang malakas na suntok ng kanyang kanang kamay ay humampas sa mukha ng pulis. Umalingaw-ngaw ang tunog ng tama. Gumwang ang ulo ng malaking lalaki sa gilid. Biglang nanigas ang mga tao sa paligid. Hindi binigyan ni Rani ng oras na makahinga ang kalaban. Nagpakawala siya ng isa pang suntok sa sikmura sa ilalim ng tadyang. Kusang yumuko ang matipunong katawan. Naputol ang hininga. Namutla ang mukha. Pero hindi pa tapos si Rani. Hinablot niya ang baba ng kalaban, inangat ng kaunti, at pinalipad ang isang solidong uppercut gamit ang kaliwang kamay. Tinamaan ng malakas ang panga ng lalaki. Umangat ang katawan nito sandali bago bumagsak at humampas sa semento. Tumahimik ang paligid, walang sumigaw, walang naglakas loob na lumapit. Ang mga motoristang natiketan kanina ay natulala, ang iba ay dahan-dahang umatras tila takot na madamay sa bagyong kakatapos lang sumabog. Lahat ng mata ay nakatuon sa babaeng nakatayo ng tuwid sa harap ng pulis na ngayon ay nakahandusay na. Nakatayo si Rani ng payapa, umaakyat baba ang dibdib dahil sa adrenaline. Hindi siya lumingon kahit kanino, hindi nagpaliwanag. Nakakuyom pa rin ang kamay na natiling alerto ang katawan. Hindi gumagalaw ang pulis, tanging mahinang ungol lang ang naririnig mula sa bibig nito. Mula sa malayo, nagsimulang umugong ang sirena, palapit ng palapit. Binabasag ang nakakabinging katahimikan sa bangketa ng lungsod. Gayunpaman, para kay Rani, tapos na ang lahat. Nagawa na niya ang kailangan niyang gawin sa araw na iyon. Hindi nagtagal, ilang mobile patrol ang dumating mula sa magkabilang direksyon. Umuugong ng malakas ang sirena, humihiwa sa hangin na puno pa rin ang tensyon. Ilang opisyal ang bumaba ng nagmamadali. Ang iba ay dumiretso para tignan ang kondisyon ng kasamahan nilang nakahandusay. Samantalang ang dalawang iba pa ay mabilis na tumakbo papunta kay Rani. Nakaalerto sila, handang harapin ang anumang paglaban. Ngunit natigil ang hakbang nila nang makita ang katotohanan, nakatayo lang ang babae, hindi gumagalaw kahit kaunti.
Hindi siya nanlaban, hindi tumakbo, nakatingin lang ng diretso sa harap gamit ang malamig na tingin. Isang opisyal ang lumapit na may hawak na posas, nagbibigay ng matigas na babala kay Rani na sumuko. Nang walang salita, dahan-dahan lang niyang itinaas ang dalawang kamay, hinayaang ikandado ng bakal na posas ang kanyang pulso. Nanatiling kalmado ang mukha na walang pagsisisi. Ang kapanatagang iyon mismo ang nagpagulat sa mga pulis. Gayunpaman, sinunod nila ang procedure at dinala si Rani sa loob ng patrol car. Hindi siya nanlaban kahit kaunti. Sa loob ng sasakyan, dahan-dahang sumandal si Rani sa upuang bakal, pumikit sandali, sinusubukang ayusin ang paghinga. Hindi dahil sa takot, kundi dahil kumakabog pa rin ng malakas ang dibdib niya dahil sa pagsabog ng emosyon kanina. Alam na alam niyang hindi siya makakalusot ng walang kapalit. Pero hindi naman iyon ang intensyon niya. Hindi siya naghanap ng butas para tumakas. Gusto lang niyang iparating ang bagay na masyado ng matagal na pinipigil. At para sa kanya, ang tanging lengguwahe na bagay sa taong iyon ay isang suntok. Mula sa front seat, lumingon ang pulis na nagbabantay sa kanya mula sa salamin. Mukhang gusto nitong magtanong pero hindi tinuloy. Masyadong kalmado ang tingin ni Rani para sa isang taong kakatapos lang manuntok ng pulis. Walang sigawan, walang iyakan, tanging blangkong tingin na tila nagpapaliwanag na sa laman ng isip niya. Sa araw na iyon, para kay Rani, hindi ito tungkol sa panalo o talo. Ginawa lang niya ang sa tingin niya ay tama. Samantala, sa treatment room ng clinic, nakaupo sa kama ang pulis na may malaking katawan na sinuntok ni Rani. Pasa ang mukha, may benda ang sentido, pero ang pisikal na sugat ay hindi ang pinakamasakit. Ang talagang nakakasira ay ang hiya dahil pinatumba siya sa harap ng publiko ng isang babae sa gitna ng kalsada. Gumuho ang ego niya. Hindi naglalakas loob magsalita ang mga kasamahan niya. Mula sa pagyuko at pagbubulungan nila sa likod, alam niyang ang dangal niya ay pinag-uusapan na at hindi niya ito pwedeng palampasin. Nang sapat na ang lakas ng katawan para tumayo, agad niyang ipinatawag ang isang opisyal na malapit sa kanya. Malamig ang boses, puno ng utos. Huwag mong ilagay siya sa selda ng mga babae, turuan mo ng leksyon. Walang mahabang paliwanag. Isa lang ang gusto niya, paghihiganti. Hindi gamit ang sariling kamay, kundi gamit ang sistemang hawak na niya. Alam na alam niya kung saan didiinan, sino ang pwedeng suhulan, at aling daan ang pwedeng iliko ng palihim para maitapon si Rani sa lugar na pinaka-hindi makatwiran. Ipinadala ang utos ng patago. Sa opisyal na dokumento, ang pangalan ni Rani ay nakatala pa rin bilang preso sa kasong assault on an officer. Ngunit, nagbago ang sistema ng pagkulong sa kanya. Hindi siya dinala sa women's ward gaya ng karaniwang procedure, kundi lumabas ang pangalan sa listahan ng ililipat sa Block Bakal, isang kulungan ng mga lalaki na may high security, kung saan tinitipon ang mga kriminal na may mabibigat na kaso at mga gang. Walang nagreklamo, walang nagtanong. Nanahimik ang lahat dahil alam nila kung sino ang nag-uutos sa likod ng kurtina. Sa kabilang banda, nasiyahan ang tiwaling pulis. Kahit masakit pa rin ang mukha sa tuwing mahahawakan, pakiramdam ng isip niya ay nanalo na siya. Iniisip niya ang kapalaran ni Rani sa likod ng rehas na pinalilibutan ng mga lalaking malalaki ang katawan at matitigas ang ulo. Sigurado siyang makukuha ni Rani ang nararapat na ganti doon. Para sa kanya, hindi iyon paglabag sa etika. Iyon ay katarungan. Ang sarili niyang bersyon. Katarungan para sa dangal na tinapakan. Dahan-dahang umingit ang bakal na pinto ng bumukas, ipinakita ang mahabang pasilyo na may rehas sa kaliwat kanan. Ang amoy ng lumang bakal na humalo sa amoy ng pawis at murang sabon ay tumusok agad sa ilong ni Rani. 2 guard ang nag-escort sa kanya nang walang maraming sinasabi, nagbibigay lang ng maikling utos. Nang tumapak ang paa niya sa main area ng Block Bakal. Ang boses ng magaspang na usapan na kanina ay naririnig ng mahina ay biglang tumigil. Ang mga lalaking malalaki ang katawan at puno ng tatoo ay tumitig sa kanya ng may iba't ibang ekspresyon. May nagtaka, may na-curious, at ang iba ay agad nang umisi. Ang presensya ng isang babae sa ganoong lugar ay malinaw na hindi karaniwan. Ilang preso ang tumayo at sumandal sa rehas, tinitignan siya mula sa malayo, tila naghahanap ng butas para hamakin siya. Ngunit, hindi nagpakita si Rani ng kahit kaunting kaba. Naglakad siya ng may kalmado at matatag na hakbang, tila ba pag-aari niya ang pasilyo.
Isa-isang sinuyod ng mata niya ang mga mukhang nakatingin sa kanya ng matalim. Nang lalong tumutusok ang tingin nila, umiti pa siya ng tipid. Para kay Rani, ang ganitong sitwasyon ay hindi bago. Ilang beses na siyang sumabak sa mararahas na kapaligiran, sa kalsada man o sa arena ng labanan. Alam na alam niyang ang ganitong tensyon ay tumatagal lang sa mga unang minuto. Kung magpapakita siya ng takot, tapos na ang lahat. Pero gamit ang kapanatagan at kumpiyansa sa sarili, kaya niyang baliktarin ang sitwasyon. Dahil sa lugar na ganito, kung sino ang maunang matakot, siya ang talo. Isang preso ang lumapit mula sa likod ng rehas, tinapik-tapik ang bakal habang naghahagis ng bastos na komento. Ngunit, lumingon lang saglit si Rani at itinuloy ang paglalakad ng hindi pumapatol. Ineskortan siya ng mga guard hanggang sa dulo ng pasilyo, binuksan ang isang espesyal na selda na hiwalay sa ibang preso. Kahit ganoon, ang boses ng pang-aasar at malilikot na tingin mula sa labas ay nananatiling matalim. Pero walang pakialam si Rani. Umupo lang siya sa gilid ng bakal na kama sa bago niyang selda, huminga ng malalim. Para sa kanya, ang lahat ng ito ay question lang ng oras. Maaga man o huli, malalaman nila kung sino talaga ang dapat respetuhin sa lugar na ito. Sa likod ng maliit na opisina na may harang na frosted glass, nakaupo si Dante na may pasa-pa sa mukha. Ngunit dahan-dahang lumabas ang ngiti niya. Alam niyang hindi sapat ang paglagay kay Rani sa kulungan ng mga lalaki. Ang sugat sa mukha ay pwedeng gumaling, pero ang dangal na nawasak ay nangangailangan ng higit pa sa laro ng sistema. Kaya binuo niya ang susunod na hakbang. Kinontak niya ang isang dating preso na ngayon ay kontak na sa loob ng kulungan. Maikli ang usapan nila pero puno ng kahulugan. Inabot ni Dante ang kapirasong papel na may pangalan. May dati pa kayong grupo doon, di ba? Sabihan mo sila na hindi ito karaniwang babae, pero pasukuin niyo siya. Huwag niyong hayaang lumaki ang ulo. Bigyan ng leksyon hanggang sa magsisi. Tumango lang ang lalaki sa harap niya nang walang tanong. Malinaw ang mensahe, kailangang pasukuin si Rani. Kahit anong paraan, ang mahalaga ay makita ang epekto. Ilang araw ang lumipas, nakarating ang balita sa loob ng block. Sa isa sa mga malalaking selda, tinawag ng isang senior inmate na nagngangalang Brando ang dalawa niyang tauhan. Nang walang maraming salita, ipinakita niya ang kapirasong papel na may pangalan at utos. Wala akong pakialam kung babae siya. Utos to galing sa taas. Inutusan tayong turuan siya ng leksyon. Malamig ang boses, patag ang tingin. Malinaw na ang planong ito ay hindi biro. Nagsimula silang mag-ayos ng oras, pumili ng gabi kung kailan maluwag ang bantay, sinigurong hindi masyadong halata para hindi maparusahan ng warden. Sa kabilang banda, walang nagbabala kay Rani. Walang pahiwatig kahit kaunti tungkol sa mangyayari sa kanya ng gabing iyon. Nanatili siya sa karaniwang aktibidad. Kumain sa kusina kasama ang ibang preso. Umupo sa selda habang minamasahe ang braso na nangangawit dahil sa light exercise. Paminsan-minsan ay nakatingin ng blanko sa labas ng rehas. Ngunit, lihim na gumagalaw ang kulungan. Kahit walang anunsyo, ang lahat ng nakakaintindi sa sistema ay alam na may planong ginagawa para sa babaeng nagngangalang Rani. Nang gabing iyon, mas tahimik ang block bakal kaysa sa karaniwan. Ang mga ilaw na mapurol ay nagbibigay liwanag sa mahabang pasilyo gamit ang madilaw na liwanag. Nagsisimula ng antukin ang guard sa labas. Samantalang sa loob, 4 na preso ang lumalapit sa selda ni Rani nang maingat ang hakbang. Wala silang dalang sandata, tanging intensyon na manakot, mamahiya at pasukuin siya. Malinaw ang utos galing sa taas. Pakiramdam nila ay maliit na bagay lang ito dahil babae lang naman. Nang ikutin ng nakaw na susi ang kandado at umingit ang pinto ng selda pagbukas, nakaupo na si Rani ng tuwid sa kama. Matalim ang mata, hindi nagulat kahit kaunti. Tila ba alam na niyang darating ito? Isa sa mga preso ang naunang pumasok, nakangisi ng may kasiyahan. Ngunit, ang ngiting iyon ay tumagal lang ng ilang sandali bago humampas ang kamay ni Rani sa mukha nito mula sa gilid. Tumilapon ang katawan nito ng malakas sa pader, tapos ay bumagsak ng walang malay. Ang 3 iba pa ay reflex na sumugod ng sabay, pero mas mabilis si Rani. Isa ang sinuntok ng malakas sa tiyan hanggang sa mapayuko, sinundan ng siko sa panga. Ang 2 pa ay pinagpapalo ng salitan gamit ang galaw na sanay, mabilis at episyente.
Sa loob ng ilang segundo, ang hangin sa loob ng selda ay nagbago mula sa banta naging puno ng ungol. Ang apat na preso ay nakahandusay na sa sahig ng selda. Ang iba ay umiingit sa sakit, ang iba ay hindi na gumagalaw. Nakatayo si Rani sa gitna ng kwarto na medyo mabilis ang paghinga, tumutulo ang pawis sa sentido. Gayunpaman, nanatiling kalmado ang mukha, malamig parang bato. Sumulyap siya sa pasilyo sa labas. Mula sa likod ng rehas, ilang ibang preso ang sumisilip. Nanlaki ang mga mata nila. Walang naglakas loob magsalita. Ang ilan ay umatras pa ng dahan-dahan pabalik sa kanya-kanyang higaan habang nakayuko. Tila takot na mahuli ng tingin ni Rani. Walang hiyawan, walang palakpakan, ang naroon lang ay tahimik na realisasyon. Nang gabing iyon, nagkamali silang lahat sa pagkilala kung sino talaga si Rani. Kinaumagahan, nagbago ng drastiko ang atmosphere sa Block Bakal. Ang apat na presong umatake sa kanya kagabi ay dinala sa klinik na puno ng pasa, ika-ika, at bugbog ang mukha. Hindi masyadong nagtanong ang mga prison guard. Alam nila na sa lugar na tulad nito ay may mga bagay na mas mabuting hindi na itala sa official report. Samantala, nakaupo si Rani sa selda niya gaya ng dati. Walang ekspresyon ng tagumpay, walang pagdiriwang. Ngunit, simula ng gabing iyon, wala nang naglakas loob na lumapit sa kanya nang walang malinaw na dahilan. Ang mga dating nagmamaliit ay piniling manahimik, yumuko, o magpanggap na abala kapag nakakasalubong siya. Sa unang araw pagkatapos ng insidente, nagbago na ng tuluyan ang atmosphere ng Block Bakal. Hindi na itinuturing si Rani na bagong preso lang o babaeng naligaw ng lugar. Ngayon, binabantayan na ang bawat galaw niya. Ang mga dating tumitingin ng masama, ngayon ay nakayuko na. Kahit ang mga lumang preso na kilalang basagulero ay pinipiling manahimik o umiwas ng tingin kapag dumadaan si Rani. Mabilis kumalat ang nangyari noong gabing iyon. Ang pangalan ni Rani ay naging laman ng bulungan sa bawat sulok. Sa common kitchen, isang preso na karaniwang agresibo ang biglang nag-abot ng dagdag na tinapay nang hindi hinihingi. Sa pasilyo, ibang preso ang nagkusang humalili sa schedule ng paglilinis na dapat sana ay kay Rani. May ilan pang nagboluntaryong magbantay sa harap ng selda niya, nagkukunwaring nagbabantay. Padahal mas dahil gusto nilang maging ligtas sa tabi ni Rani. Walang opisyal na deklarasyon na siya ang leader, pero dahan-dahang lumipat sa kanya ang istruktura ng kapangyarihan sa block. Si Brando, ang dating leader ng Block Bakal, ay sinubukan noong una na panatilihin ang kanyang dominasyon. Ngunit matapos makita kung paano winasak ang mga tauhan niya at masaksihan mismo ang kapanatagan ni Rani sa pagharap sa lahat ng sitwasyon, nagduda na siya. Sa mundong ganoon, ang lakas ay hindi lang tungkol sa muscle, kundi pati sa impluensya at kontrol. Sa lahat ng presong nakita niya, hindi marami ang kayang kontrolin ang sitwasyon ng kasing bilis ni Rani. Sa huli, pinili ni Brando ang matalinong hakbang, hindi ang lumaban kundi ang lumapit. Ilang araw ang lumipas, ang mga preso na dating nagsisikuhan ay nakikitang nakapila sa harap ng selda ni Rani, hindi para manghamon, kundi para bumati, mag-alok ng serbisyo, o humingi ng proteksyon. Si Rani mismo ay hindi humiling ng kahit ano. Pinipili lang niya kung sino ang karapat-dapat kausapin at sino ang sapat na matalino para dumistansya. Sa maikling panahon, ang mapa ng kapangyarihan sa pinakamarahas na kulungan ng mga lalaki ay nagbago at sa gitna nito ay nakatayo ang isang bagong pangalan na nagsisimula ng igalang ng lahat. Rani, hindi niya kinailangan ng mahabang panahon para makuha ang buong dynamics ng Block Bakal. Sa loob lang ng isang linggo, nawala ng impluensya ang lahat ng gang na dating nag-aagawan sa kapangyarihan. Ilang lider ang piniling umatras ng tahimik. Samantalang ang iba ay nag-alok na sumali sa maliit na grupo sa ilalim ng kontrol ni Rani. Hindi niya kailanman direktang tinawag ang sarili na leader. Pero alam ng lahat na kung gusto nilang mamuhay ng tahimik, mas mabuting huwag siyang kalabanin. Nagbago rin ang araw-araw na routine. Ang kusina na dati ay hawak ng lumanggang ay nasa ilalim na ngayon ng kontrol ng mga piling tao ni Rani. Sino ang pwedeng maunang kumain? Sino ang dapat maglinis ng kagamitan? Pati kung sino ang makakakuha ng extra portion, lahat ay may pahintulot niya, walang naglakas loob sumuway. Kahit ang mga warden ay nagsimulang makapansin, kahit hindi sila hayagang nakikialam, na mas naging maayos ang kaayusan sa Block Bakal simula nang umakyat sa pwesto si Rani. Sa hapon, iba na rin ang tanawin sa harap ng selda niya.
Ilang preso na dating brutal ay nakaupo na ngayon ng maayos, minamasahe ang balikat o likod ni Rani ng buong pag-iingat. Ang iba ay naghahanda ng mainit na inumin, nagwawalis sa harap ng selda, o naghihintay lang ng utos. Hindi sila itinuturing na alipin pero hindi rin sila kapantay. Alam nilang ang pagiging malapit kay Rani ay nangangahulugang nasa ligtas na panig at mas mahalaga iyon kaysa sa dati nilang katayuan. Ngunit hindi masyadong nagsasalita si Rani. Nagmamasid lang siya, nagbibigay ng utos kung kinakailangan, at kumikilos agad kapag may sumubok yumanig sa katatagan. Hindi siya malupit, pero hindi rin siya nag-aatubili. Sapat na ang isang pagkakamali para mapag-isip ang sinuman ng 2 beses bago maglakas loob lumabag. Simula noon, ang kulungan ng mga lalaki na dati ay pinaghaharian ng random na karahasan at dominasyon ng gang ay naging teritoryo na pinamamahalaan ng malamig na kamay at katigasan ng isang babae, isang dayuhan na galing sa labas ng sistema, ngunit nagtagumpay na kontrolin ang lahat. Mula sa likod ng surveillance monitor na direktang konektado sa loob ng block bakal, tinitigan ni Dante ang screen nang naninigas ang panga. Bawat galaw ni Rani ay malinaw na nare-record habang naglalakad siya, kasama ang mga preso na ngayon ay sunod-sunuran na. Hanggang sa pag-upo niya ng relax habang inuutusan ang mga taong kilala noon bilang brutal. Ang lahat ng recording na iyon ay parang sampal, parang direktang pang-insulto sa mukha niya. Ang plano na inayos niya ng maigi mula sa iligal na paglilipat hanggang sa pagtatalaga ng mga inutusang preso ay bumaliktad at nagpalakas pa sa posisyon ng taong gusto niyang sirain. Hindi lang pakiramdam ni Dante ay nabigo siya, pakiramdam niya ay nainsulto siya. Ang pride niya bilang opisyal, ang ego niya bilang lalaki ay nadurog at natapakan. Noon akala niya sapat na ang sistemang hawak niya para i-pressure ang kahit sino. Ngunit, ipinakita ni Rani ang kabaligtaran. Sa halip na masira, ginawa pa ng babae ang sistema bilang entablado para umakyat sa posisyong wala kahit sa warden o head ng block. Dahil doon, hindi lang nagalit si Dante, kundi nagsimula na ring matakot. Hindi niya maitago ang katotohanan sa harap ng mga tauhan niya. Ilang opisyal na dating sunod-sunuran sa utos niya ay nagsisimula ng maging neutral. Nakita nila mismo kung paano naging mas tahimik ang sitwasyon sa kulungan simula nang kunin ni Rani ang informal power. Bumaba ng husto ang karahasan sa pagitan ng mga gang. Bumababa ng husto ang bilang ng mga paglabag. Sa administratibong aspeto, walang dahilan para alisin si Rani. Ngunit alam ni Dante na kapag hinayaan pa ng matagal si Rani, pwede itong maging simbolo ng paglaban na mas malaki kaysa sa inaakala niya. Huminga siya ng malalim, sinubukang pakalmahin ang sarili. Binuksan ng kamay niya ang file ng mga preso mula sa ibang kulungan naghahanap ng bagong opsyon. Ngunit sa ulo niya iisang pangungusap lang ang umiikot. Kailangang mapabagsak si Rani. Sa pagkakataong ito alam niyang hindi pwedeng bara-bara. Kailangan niya ng bagong tao. Isang taong kayang pantayan ang lakas at impluwensya ni Rani, sapat na malupit para hindi mabigo gaya ng nauna. Mula sa tumpok ng mga pangalan sa kamay niya, isang profile ang nagpatigil sa kanya at nagpangiti ng maliit. Nagsimulang mabuo ang pangalawang plano, mas mapanganib, mas personal. Habang nakaupong mag-isa sa maliit at saradong opisina, tinitigan ni Dante ang mga file ng mga preso mula sa iba't ibang kulungan. Isang tumpok ng profile photos at criminal records ang nakabukas sa mesa. Binuklat niya ito isa-isa, binasa ang summary ng karahasan, record ng mga paglabag sa loob ng kulungan hanggang sa mental status nila. Mabilis na gumalaw ang mata niya hanggang sa huminto sa isang pangalan, Rocco Saputra. Ang figurang ito ay hindi lang basta preso. Siya ay munting alamat sa underground world ng kulungan. Dating street fighter na kilalang brutal, hinatulan dahil sa murder at nasangkot na sa 3 madudugong riyot habang nakakulong. Malaki at matangkad ang katawan, halos 2 meters, puno ng tattoo mula lig hanggang pulso. May binanggit ang psychiatric record niya. May tendensya si Rocco na umatak ng walang babala. Sa 2 nakaraang kulungan, kinailangan pa siyang bantayan sa isolation cell dahil itinuring na masyadong mapanganib para ihalo sa ibang preso. Pero para kay Dante, hindi problema si Rocco. Siya ay sandata, kasangkapan na pwedeng gamitin para sirain si Rani ng direkta nang hindi dumadaan sa opisyal na proseso. Ginamit ni Dante ang koneksyon niya para mapabilis ang paglipat ni Rocco sa block bakal. Kung saan nakakulong si Rani.
Bumuo siya ng peking administrative reason, sinabing ang paglipat na ito ay para sa seguridad at katatagan. Ang mapanlin lang na dokumento ay kinailangan lang ng 2 araw para maaprubahan. Walang nagduda. Naging maayos ang lahat, tila ba bahagi lang ng routine rotation ng high-risk prisoners. Nang nakaschedule na ang paglipat, binuksan ulit ni Dante ang camera recording mula sa block. Nakita niya si Rani na nakaupo ng relax sa harap ng selda, pinalilibutan ng mga presong nagsisilbi sa kanya, parang tapat na lingkod sa reyna. Kumuyom ng mahina ang kamay niya, nanigas ang panga. Tapos sa mababang boses ay bumulong siya sa sarili. Tignan natin kung hanggang kailan katatagal pagkatapos nito. Para sa kanya, hindi lang ito paghihiganti. Ito ay patunay na kaya pa rin niyang kontrolin ang sitwasyon. Na walang sinumang pwedeng magpahiya sa kanya nang hindi nagbabayad ng mahal. Makulimlim pa ang langit ng lungsod ng Maynila nang ang tunog ng makina ng sasakyan ng mga preso ay umalinggaw papasok sa prison complex. Ang mga presong sanay sa araw-araw na routine ay kusang lumingon. Ngunit sa pagkakataong ito may kakaiba. Ang kotseng dumating ay hindi standard prisoner transport vehicle, kundi armored vehicle na may frosted glass. Walang anunsyo, walang paunang abiso. Ang presensya lang nito ay sapat na para bumalot ang katahimikan sa buong block bakal. Dahan-dahang bumukas ang pinto sa likod ng sasakyan. 4 na opisyal ang naunang bumaba, suot ang kumpletong tactical gear, batuta, protective vest, at steel helmet. Tapos ay lumabas ang figura na nagpatigil ng hininga ng buong block. Isang lalaking may taas na halos 2 meters. Mahaba at itim ang buhok na lagpas sa balikat. Puno ng tatoo ang katawan mula liig hanggang pulso. Sa ilalim ng madilim na liwanag ng umaga, mukhang malamig ang mata, halos walang emosyon. Mabagal ang hakbang pero matatag. Nang hindi kailangan ng maraming galaw, ang aura niya ay nagpapalabas na ng banta. Sumilip ang mga preso sa likod ng rehas. May nakatayong tahimik, may nagbubulungan. Nagsimulang marinig ang pangalan, Rocco Saputra. May nakarinig na ng reputasyon niya mula sa ibang kulungan. Hindi marami ang nakakaalam ng buong kwento, pero sapat na para mapalunok ang mga siga. Walang naglakas loob tumawag, walang naglakas loob magsalita. Pinagmasdan lang nila ng may alertong ekspresyon. Tila ba nanonood ng isang mabangis na hayop na pinakawalan sa kulungan nila sa loob ng selda. Lumingon din si Rani na nakaupo ng palapit ang yabag ng lalaki sa main hallway. Wala pang direktang tinginan, pero nagbago na ang atmosphere at naging tense. Itinuro ng opisyal si Rocco sa isang special cell. Ilang hakbang lang mula sa kulungan ni Rani. Walang karagdagang instruksyon. Walang opisyal na intro, tahimik na paglipat lang. Ngunit alam ng lahat ng preso na ang pagdating ng lalaking iyon ay hindi nagkataon lang. May pinaplano. Nanatiling kalmado si Rani sa paraan ng pagtingin ng mata niya sa hallway. Malinaw na naiintindihan niya na ang mga susunod na araw ay hindi magiging karaniwan. Nang makapasok na sa wakas si Rocco sa selda niya, bumalik sa katahimikan ang prison hallway. Pero napakabigat ng naiwang atmosphere. Ang mga presong karaniwang maingay ay piniling manahimik, ayaw umalis sa kama nila. Walang naglakas loob lumapit. Lalo na ang magbukas ng usapan. Ang selda ni Rocco ay inilagay hindi kalayuan kay Rani. Pinaghihiwalay lang ng isang bakanting selda. Mula sa pwesto niya, nakikita ni Rani ang malaking bahagi ng katawan ng lalaki. Kahit nung tumalikod si Rocco sa rehas at umupo sa sahig, may maikling sandali na lumingon siya. Nagtama ang mata nila ng ilang segundo lang nang walang salita. Walang labis na emosyon, walang bukas na hamon, walang kusang reaksyon. Ngunit pareho ang naramdaman ng lahat ng nakasaksi. Dalawang puwersa ang nagtitimbangan, sinusubukang intindihin kung sino ang mas dominante. Walang nagsalita kahit isang salita, pero alam ng lahat na ang pagtatagpong iyon ay hindi ang huli. Kinabukasan, lalong naging wild ang bulungan sa prison block. Ang pangalan ni Rocco ay binabanggit ng mga preso. May nagsabing binugbog niya ang 5 warden ng sabay-sabay. May umamin na naging kablock niya dati at nakita mismo na may winasak na tao sa 2 suntok lang. Gayunpaman, hindi lahat ay naniniwala ng buo. Ang malinaw ngayon ay may isang malaking tanong sa isip ng lahat. Paano kung magharap si Rocco at si Rani? Si Rani mismo ay hindi nagbago. Ipinagpatuloy niya ang routine, inayos ang kusina,
binantayan ang schedule ng pagbabantay sa apoy, tumanggap ng masahe sa hapon mula sa presong gustong magpalakas. Ngunit sa likod ng mga mata niya ay may bagong tensyon na tinatago niya ng maigi. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang nagbago na ang playing field. Hindi niya alam kung kailan o paano puputok ang hidwaan nila ni Rocco. Pero ang sigurado, kung mangyayari ang laban na iyon, hindi siya atras. Para sa mga presong sumisilip mula sa malayo, ang kulungan ngayon ay hindi lang lugar ng detention. Naging arena na ito. Lahat ay naghihintay na lang ng malaking pagsabog na bilang na ang oras. Ilang araw matapos ang paglipat kumilos ulit si Rocco sa pamamagitan ng isang tulay. Maikli pero malinaw ang alok. Malaking halaga ng pera at espesyal na pasilidad kung magtatagumpay si Rocco na sirain si Rani. Walang mahabang negosasyon, walang dagdag na kondisyon. Isang misyon lang, pasukuin si Rani sa harap ng lahat. Tinanggap ni Rocco ang alok ng walang maraming sinasabi. Alam niya kung paano samantalahin ang ganitong sitwasyon para sa sariling kapakanan. Nang matanggap ang mensahe, tila naintindihan ng buong block na may malaking mangyayari. Nang gabing iyon, naglakad si Rocco papunta sa field nang may mabibigat na hakbang. Ang malaki niyang katawan na puno ng tatoo ay naglalabas ng banta sa bawat kumpas ng paa. Sino mang makakita ay aatras agad ng ilang hakbang. Ang mga presong karaniwang maingay ay piniling manahimik lumayo sa field. Alam nilang hindi ito karaniwang pagtatagpo. Sa gitna ng field, nakatayo na si Rani ng tuwid. Kalmado pero handa. Hindi na niya kailangang magtanong. Para malaman kung anong mangyayari. Lahat ng mata ngayon ay nakatuon sa kanilang dalawa. Ang dalawang figura na parehong iginagalang ay nagkaharap na sa wakas. Nang walang senyas nagsimula ang laban. Nagpakawala si Rocco ng unang suntok, isang malakas na hook. Ngunit mabilis itong sinalag ni Rani. Agad na dumating ang ganti. Isang mababang sipa ang tumama sa paa niya. Nanlaban si Rocco. Nagpalitan sila ng suntok, nagtimbangan. Pareho nilang alam na hindi ito maikling duelo. Ang tunog ng banggaan ng katawan at yabag ng paa ay umalinggaw sa tahimik na field. Ipinapakita ng bawat galaw na pareho silang hindi basta-bastang manlalaban. Ang mga preso ay nakapanood lang mula sa malayo. Walang naglakas loob lumapit. Nagpatuloy ang malakas na banggaan na nagpapayanig sa dibdib. Sinubukan ni Rocco na i-pressure gamit ang mabibigat na suntok, sinamantala ang laki ng katawan na higit na mas malaki. Samantala, mabilis na gumalaw si Rani, umaasa sa liksi at teknik para pigilan ang atake. Ang laban na iyon ay hindi lang tungkol sa pisikal, kundi tungkol din sa kung sino ang may karapatang mamuno. Nang gabing iyon, ang prison field ay naging arena ng paghukom. Alam ng lahat ng nanonood na ang duelong ito ay magpapabago sa mapa ng kapangyarihan sa loob ng kulungan. Ano man ang resulta, ang laban ay tumagal ng mas mahaba kaysa sa inaakala ng kahit sino. Patuloy na nanggipit si Rocco gamit ang kombinasyon ng mabibigat na suntok, sinusubukang patumbahin si Rani gamit ang nangingibabaw na lakas ng katawan. Ngunit nanatili si Rani na may mataas na disiplina. Umiwas siya sa tamang oras tapos ay gumanti ng mabibilis na suntok na asintado. Ang ilang opisyal na nagbabantay sa paligid ng field ay piniling umatras, ayaw makialam. Alam nilang ang pakikialam ay lalo lang magpapalala sa sitwasyon, baka maging fatal pa. Narinig ng malakas ang tunog ng banggaan ng suntok, umalinggaw sa buong block, dahilan para magpigil ng hininga ang lahat ng nanonood. Lalong naging agresibo si Rocco. Ang malaki niyang katawan ay gumagalaw parang buhay na pader na humahampas mula sa lahat ng direksyon. Napuwersa si Rani na umatras ng ilang hakbang, pero hindi siya natinag. Sinamantala niya ang maliit na butas sa bawat atake, gumanti sa mga weak points hanggang sa mapadjuwang ng kaunti si Rocco. Dahan-dahang nagbago ang sitwasyon. Si Rocco na sa simula ay nangunguna ngayon ay nagsisimula ng mahirapan sa bilis at katumpakan ng atake ni Rani. Ilang preso ang nagsimulang magbulungan na realize na hindi lang ito karaniwang duelo. Sa gitna ng laban, nagdesisyon si Rani na magsalita. Sa hiningang humahabol, sumigaw siya ng malakas, ginamit ka lang ni Dante. Walang pera, walang pangakong tutuparin. Ang mga salitang iyon ay humampas kay Rocco parang suntok na hindi nakikita. Sa unang pagkakataon, nahati ang focus niya. Huminto siya sandali, tinitigan si Rani na may ibang ekspresyon.
Dahan-dahan, nagsimula niyang maintindihan na hindi lang ito duelo ng dalawang tao. Ito ang turning point. Ibinaba ni Rocco ang kamay ng kaunti, sinusubukang intindihin ang sinabi ni Rani. Nagpigil ang lahat ng nanonood, walang naglakas loob magsalita. Ang laban na kanina ay mukhang agawan ng kapangyarihan, ay naging usapan ng walang salita sa pagitan ng dalawang taong nagpapakiramdaman. At sa sandaling iyon na-realize ni Rocco na hindi si Rani ang kaaway niya. Ang tunay na kaaway ay ang taong nagpadala sa kanya sa field na ito. Matapos ang duelo na walang malinaw na nanalo, nilapitan ni Rani si Rocco. Ang field na kanina ay puno ng tensyon ngayon ay dahan-dahan nang nawala ng tao. Umatras ang mga preso nagbigay ng puwang. Sa sulok ng field na tahimik, malayo sa pandinig ng ibang tao, nagsalita si Rani sa mababa ngunit matigas na tono. Ipinaliwanag niya na si Dante ay hindi malakas na figura na kinatatakutan ng lahat, kundi isang aparatong sugatan ang ego na abala sa paglalabas ng personal na dendam. Nakinig si Rocco ng tahimik. Mabigat pa ang hininga pagkatapos ng matinding laban. Ngunit ang mga mata ay nagsimulang magpakita ng kuryosidad. Tapos ay ibinunyag ni Rani ang katotohanan na lalong nagpa-focus sa kanya. Hindi kailanman binalak ni Dante na tuparin ang pangako. Ang lahat ng pang-aakit na pera at pasilidad ay patibong lang para gamitin siya. Umuwal ng mahina si Rocco na realize na ginawa siyang laruan ng isang pulis. Ang ganitong klaseng pagtatraidor ay hindi bago sa kanya. Pero iba ang pakiramdam ngayon. Itinaya na niya ang reputasyon sa loob ng kulungan para gawin ang utos na iyon. At ngayon alam niyang pinaglalaruan lang siya. Nang makitang kumakalma na si Rocco, may iminungkahi si Rani. Kailangan nilang papuntahin si Dante mismo sa kulungan, hindi bilang boss, kundi bilang biktima ng plano nila. Ipinaliwanag ni Rani, kapag napapaniwala nila si Dante na nagtagumpay si Rocco na pasukuin siya, siguradong darating si Dante na mailayuning samantalahin ang sitwasyon ng higit pa. Naintindihan ni Rocco ang ibig sabihin noon. Sa unang pagkakataon ngayong gabi, tumango siya bilang pagsang-ayon. Nagkasundo silang dalawa na gamitin ang negosasyon bilang panakip. Ikakalat nila ang balita na nagtagumpay si Rocco na mapasunod si Rani para makipagtulungan, handang magbunyag ng importanteng impormasyon kay Dante. Ang plano ay dinisenyo para pakinggang kapanipaniwala sa sinumang makakarinig. Ngunit sa likod ng panakip na iyon alam nila ang tunay na layunin. Painin si Dante na pumasok sa pugad nila sa lugar na wala siyang kapangyarihan at walang malalabasan. Gamit ang koneksyon niya, kinontak ni Rocco ang mga tao sa labas ng kulungan na tapat pa rin sa kanya. Inayos nila ang isang peking report na mukhang kapanipaniwala. Handa sina Rani at Rocco na makipagtulungan magbigay ng importanteng impormasyon para ibunyag ang malaking kaso sa labas. Ang report ay ginawa sa paraang mukhang agaran at si Dante lang mismo ang pwedeng humawak. Ang layunin ay simple, papuntahin si Dante mismo sa Block G, sa teritoryong sa tagal ng panahon ay akala niya ay kaya niyang kontrolin. Nang pumasok ang report, nag-react agad si Dante gaya ng prediksyon nila. Hindi niya matanggihan ang gintong pagkakataong ito. Para sa kanya, hindi lang ito impormasyon. Ito ay pagkakataon para masigurong talagang durog na si Rani sa harap ng mata niya. Nang walang maraming pag-iisip, inayos niya ang plano ng pagbisita. Isinama niya ang dalawang tauhan na pinakapinagkakatiwalaan niya para siguraduhing mananatiling kontrolado ang sitwasyon. Dumating din ang araw na itinakda. Pumasok si Dante sa kulungan ng may aroganting ugali, suot ang kumpletong uniforme, tila gustong idin ang kanyang katayuan. Naglakad ang dalawang tauhan niya sa likod, pinapanatili ang distansya pero nananatiling alerto. Papunta sila sa isang maliit na kwarto sa special area ng prison block. Karaniwang ginagamit para sa meeting ng preso at outsiders. Para kay Dante, karaniwang negosasyon lang ito. Pakiramdam niya ay hawak niya ang buong kontrol. Ngunit hindi niya namamalayan. Bawat hakbang na ginagawa niya ay inayos na ni Rani at Rocco. Ang daang tinatahak, oras ng pagdating, pati kung sino ang nasa paligid ng kwartong iyon. Lahat ay bahagi ng planong inihanda na. Pumasok si Dante sa pugad na nilagyan na ng patibong ang hindi namamalayan na sa pagkakataong ito, hindi na siya ang maihawak ng sitwasyon, kundi target ng larong mas malaki. Nang humakbang siya pasok sa isolation room na mukhang walang tao, kumilos agad si Rocco. Isinara ang pinto at nilock mula sa loob.
Walang pasakalye, walang negosasyon gaya ng inaasahan ni Dante. Ang malaking katawan ni Rocco ay sumugod hinampas si Dante ng sunod-sunod na suntok. Hindi man lang nagawang itaas ni Dante ang kamay para dumepensa. Ilang malakas na hampas sa mukha at tiyan ang nagpadyuwang sa kanya, tapos ay bumagsak pasubsob sa sahig. Hinihingal, hirap huminga. Sa kabilang banda ng kwarto, inatake agad ni Rani ang dalawang tauhan ni Dante gamit ang bilis na sinanay. Binugbog niya sila isa-isa, tinarget ang panga at tiyan para mapalumpo sila sa lalong madaling panahon. Sinubukan ng isa na lumaban, ngunit sinamantala ni Rani ang masikip na espasyo para ikulong siya sa sulok tapos ay hinampas ng matigas na siko sa sentido. Sa loob ng ilang segundo, ang dalawang tauhan ay bumagsak hindi na kayang tumayo pa. Ang tunog ng banggaan ng katawan, daing ng sakit, at maikling sigaw ay naging dahilan para tumakbo palapit ang ilang warden na nagbabantay sa labas ng pasilyo. Ngunit huli na silang dumating pagdating sa harap ng pinto ang naririnig lang ay mabigat na hininga ni Rocco at Rani. Samantala, si Dante at ang dalawang tauhan ay nakahandusay na sa sahig ng walang laban. Nagkatinginan ang mga warden nag-aalangang pumasok. Sa darna ang nangyayari sa loob ay hindi bagay na mapipigilan nila ng ganoon lang. Sa loob ng masikip na kwartong iyon, nakatayo sina Rocco at Rani sa ibabaw ng mga katawang nakahandusay. Walang salitang binigkas sa pagitan nila. Alam ng lahat ng nasa kwarto na lumipat na ang kontrol. Si Dante na dati ay dumating ng puno ng kumpiyansa, ngayon ay nakahandusay ng mahina naging tunay na ebidensya na ang plano niyang paghihiganti ay bumaliktad at sumira sa kanya mismo. Mabilis na kinuha ni Rocco ang susi na nakasabit sa biwang ni Dante, tapos ay binuksan ang access palabas ng kwarto. Hindi nag-aksaya ng oras si Rani, itinuro agad niya ang daan papunta sa storage room sa likod na block kung saan karaniwang itinatago ang damit at gamit ng mga opisyal. Doon sila nagpalit ng damit. Uniporme ng prison guard kumpleto sa sombrero at maskara ang tumatakip na ngayon sa pagkakakilanlan nila. Gamit ang disgis na iyon, naglakad ang dalawa ng kalmado sa masisikip na pasilyo, sinamantala ang kalituhan na nagsisimulang bumalot sa prison area. Ngunit, naging magulo ang sitwasyon nang matagpuan ng isa sa mga warden sina Dante at ang dalawang tauhan na nakahandusay ng walang laban. Sa loob ng ilang minuto, umalinggaw ang alarma ng kulungan yanig ang buong complex. Umiikot na pulang ilaw, boses ng sigawan ng utos na nagsasapawan. Binilisan ni Rani at Rocco ang lakad, sinusubukan pa ring magmukhang opisyal na nakaduty. Pero nagsisimula ng maghinala ang matatalim na tingin ng ilang warden. Alam nilang kaunti na lang ang oras, palapit ng palapit ang tunog ng mga hakbang, tumataas ang pressure. Pinili nila ang daan na bihirang bantayan. Ang goods distribution hallway sa likod na bahagi ng kulungan. Ang daan na iyon ay masikip, maalikabok, ginagamit lang minsan sa isang linggo para sa logistics delivery. Pagkalampas doon, tumakbo sila ng buong lakas papunta sa labas na bakod. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng mga gwardiya. Ilang beses pumutok ang warning shot. Ginamit ni Rocco ang malaki niyang katawan para pigilan ang bakal na gate. Samantala, mabilis na binuksan ni Rani ang lock ng kadena. Sa loob ng ilang segundong parang napakatagal, bumukas din sa wakas ang gate. Lumabas sila ng prison area, sumingit sa maliit na eskinita sa likod ng complex. Umuugong ang sirena ng mas malakas sa likod nila. Ngunit, naglaho ang anino ng dalawa sa dilim ng gabi. Tagumpay ang pagtakas, pero alam nilang ngayon ay hindi na sila basta mga presong tumakas. Kakadeklara lang nila ng gyera laban sa buong sistema na matagal nang sumusubok na pabagsakin sila. Ilang araw matapos ang pangyayari, pinuno ng balita tungkol kina Rani at Rocco ang screen ang telebisyon at mga online news page. Tinawag sila ng media na big-time fugitives na nagtagumpay tumakas matapos kuyugin ang isang police officer. Ang litrato nila kumpleto sa pagkakakilanlan at physical description ay ipinaskil sa iba't ibang pampublikong lugar. Naglabas ang pulisya ng opisyal na babala na nagpapaalala sa publiko na mag-report agad kapag nakita sila. Ngunit sa likod ng kaguluhan, hindi natakot sina Rani at Rocco kahit kaunti. Alam nilang ang pagtugis na ito ay konsekwensi lang ng desisyon nila. Sa isang safe house malayo sa sentro ng lungsod, nakaupo ang dalawa sa simpleng sala. Nagkalat sa mesa ang mapa at strategy notes. Si Rocco na malaki ang katawan at malamig ang ugali ay nagyoyosi habang nakatingin sa mesang puno ng plano.
Sa tabi niya, nakaupo si Rani ng relax pero nakapokus sa pagsuri ng mga ligtas na daan para sa susunod na galaw. Alam nilang ang pagtakas na ito ay hindi katapusan kundi simula ng hakbang na mas malaki. Nagsimula silang pag-usapan ang mga target na dapat sirain. Hindi na lang si Dante ang nag-iisang kaaway. Gusto nilang yanigin ang buong network na nagpapahintulot sa mga taong tulad ni Dante na maghari. Iminungkahi ni Rocco na kontakin ang ilang pinagkakatiwalaan niya sa labas ng kulungan. Samantala, bumuo si Rani ng estratehiya para manatiling hindi na-detect ang lahat ng galaw nila. Hindi na sila dalawang presong tumatakas para mabuhay. Gumagalaw na sila ngayon bilang dalawang figurang may malaking galit at determinasyong lumaban pabalik. Nang gabing iyon, habang hinihigit ang huling yosi, nagkatinginan ang dalawa. Alam nilang ang status bilang pugante ay gagawing laging tinutugis ang buhay nila. Pero para kina Rani at Rocco, hindi mahalaga ang lahat ng iyon. Hindi sila basta takas. Sila ay bagong banta. Dalawang taong handang hamunin ang sistemang tumapak sa kanila noon at nang gabing iyon ay kakasimula pa lang nila ng kanilang gyera. Sa labas, umuugong pa rin ang sirena ng pulis. Nagsimula ng kumalat sa kalsada ang wanted poster. Ngunit sa likod ng pader ng safe house, nakatingin lang sina Rani at Rocco sa mapang puno ng sulat. Simula pa lang to, bulong ni Rani ng mahina. Tumango lang si Rocco. Umusok ang yosi sa ere. Lalo pang dumilim ang gabi. Tila nagtatago ng pangako na parating na ang mas malakas na bagyo.